Yun, magandang umaga mga kaalay, mga master. Welcome back sa panibagong vlog natin. Ngayon mga kaalay ay meron tayong ginagawang screen ng 900 series screen. Yung pang 3 tracks. Ito mga kaalay. Ito yung interlocker nya. Interlocker lang naman tawag sa dalawang vertical frame pag ganito mga kaalay. Interlocker ito kung tawagin, vertical frame. Dalawa. Patayo yung babatas. Ito yun top and bottom rail. Ayan o. Ayan mga kaalay ito. Ito ang tinatawag na top and bottom frame, yung lalagyan ng gulong. So yung mga patayo, ang tinatawag nito ay ito mga to vertical frame. Ang tawag din dito sa kanila, interlocker lang tawag nito. Pareho lang ang ano ito, dalawang patayo, pareho lang ang section at saka baba, taas pareho lang din. So dalawang profile lang kailangan natin pag gumawa tayo ng screen door ng screen door slide pang 3 tracks. So mga kali ito mga kaltas na to, ayan o, binabaon natin yung ano dito, tawag dito bottom rail sa top rail, nilalagay natin, pinapasok natin dyan sa loob. Ayan. Yung bali ano to pinto, 5 pinto ito. Bali 2 double at saka 1 single, so 5 panel. So may tinira ko itong isa mga kaloy na kakaltasin natin para ma-share ko sa inyo kung paano gagawin yan. Tinatastas ko lang ito ng pwede namang grinder or sa akin pag kaya nyo kontrolin yung machine, hindi mas maganda yung machine kasi eskulado na yun, no? So tastasin na lang natin ito ng grinder para pumasok itong bottom rail dito sa loob. Tastasin na lang natin. Slicein na lang natin kasi may ano na yan tawag dito na putol na natin ng makina yung banda rito. Kikili natin. Ayan. Parang nagasimbol lang taman tayo dito mga kaalay ng sliding panel na may pang ano diba, hindi na sa 45 degrees. Ayan. Ayan. So kaya pantay na pantay dito. So ngayon na ano na natin yan, kaltas na natin yan, kailangan natin ibubutasin na naman natin para sa lusutan ng mga tornilyo. So ito yung may guide pa rin ito mga kaalay, plastic guide. Ito yung pang top. Pakita ko sa inyo ano kay bahan. Ayan o, ito yung pan top. Ito yung pang bottom. Ayan. Kailangan to ilalagay ito dito sa dulo ng bottom rangan niya mga kaalay. Ayan. Ayan o. Ayan, ganyan na yan. Tapos dito na tayo kumuha ng sukat ng bubutasin para magano sa adjuster ng gulong at saka ano. So pares-paresin natin ito mga kaloy. Kailangan din siya magkakagad kung saan yung pantaas pambaba kasi magkaiba yung kaltas dito. O ayan, pares-pares. So ayan, pares din ito. Ayan. Ito pang single yan, pang single. Ito pang double. Ayan, baligtad itong isa. Kailangan parasin natin. So dito tayo kumuha ng sukat mga kaloy. Sukatin natin itong ano natin dito. Kung anong pag kinakapaan natin, ilagay natin ito para makuha natin yung sukat ng butas. So, ilagay natin dyan. Tapos yan. So gulong muna. Pasok natin yung gulong. Higpit. Luwagan muna natin para pumasok. Yan. Pasok natin yung gulong dyan. Tapos bago natin ilagay yung guide. Yan. Para makita natin yung Ayan. Yan kailangan natin sukatin yung ano na yan.
kung anong sukat yan hanggang dito sa tornilyuhan. Okay. Metro. Para ito to. Yan. Sa mga ano pa lang naman to, sa mga hindi pa nakakaalam mga kaloy, sukatin natin dito. Ayan, ang sukat dito 7/8 sa adjuster, di ba? 7/8, tapos yung tornilyuhan ay 1 3/8. So yun ang sukatin nito dito sa baba. 7/8 plus 1 3/8, dalawang, so sa taas 1 3/8 lang yun. Yan. So ano yung lapis? Yan. 7/8 dito. Tapos 1 3/8. Ayan. O yan na yung ano niyan. Tapos iskulayan na lang natin para pare-pareho. Wala tayong pattern mga kaloy. Kung may panser sana tayo, mabadali. Wala kasi tayong panser, mano-mano. Yan. Pero kung kaya naman yung mano-manohin, ganito ang gagawin natin. Kasi sa panser, susok-sok lang ito. Pinapansa ka, di ba? Yan. So, putasin na natin yan. Kitain natin to. Yan, gitna. Yan. Yan, take note mga kaloy, magmula dito sa baba, ang sukat natin dito 7/8 yan o. And butas na dito 7/8 tapos 1 3/8. Pagdating sa taas, 1 3/8 lang ano kasi wala namang gulong tayo doon, di ba? Pwede pa rin ganito yung gagawin kasi may kaltas pala ito mga kaloy. May tatastasin pala ito. Ganun pa rin para ano. May tasasin pala tayong ano rito. Ganun pa rin gagawin natin dito. Kasi pagka hindi natin tasasin yan, tatama yung ano 7/8 pa rin. Ayan o. Ito yung pang top o. Ayan, 7/8 pa rin. So 7/8, kahit magkabaligtad pala ito mga kaloy, may problema. Ayan. Sa kaltas na lang ang magkaiba nito mga kaloy. Master. Yan. Tapos yan, butas. Sorry. So yan, 5 ito mga kalay. Putol-putuloy natin video natin hanggang doon sa ma-assemble na natin. Kahit na hindi na yung pag-i-screen ano. So yan. Ayan mga kaloy, nabutas na natin lahat ng 316. So ngayon bubutasin natin na naman siya ng 38. Ayan, malaki. Yung bandang ano lang mga kaloy, bandang baba lang. Bandang dulo-dulo. Wag yung dito sa gitna. Kasi yun ang lulusutan ng tornilyo. So dito lang tayo bandang dulo. Ayan. So sa limpat, kung pantaas ito, tanggalin na natin itong yan, ang purpose niyan. Yan, pantaas ito. Ang purpose niya, tanggalin natin itong dulo. Para nasabit. Ganyan na yung mga kaloy, yung bandang dulo. Ayan, di ba? Papasok natin yung ang bottom rail naman kasi nito, ito na yung pataas. Sa baba, ano lang yun,
ganito lang gagawin natin sa baba. Ganoon din, dulo lang din. Yan. Tapos kakanalan lang natin ng kakanalan lang natin ang bilog na kikil para sa ito to. Yan o. Yung dulo na to. Ganun kalalim. Mas maganda, ano na natin ng konti ng grinder. Saka natin kikilan. O, ganyan na yung butas na, di ba mga kaaloy, pambaba natin. Tingnan nyo maigi. Yan yung butas na pambaba natin. Kung tinahilap sa loob, yan ang loob, di ba? Ito yung nasa ano, adjuster at saka yung kanal, saka yung tornilyuhan. Dito naman sa taas, ito yun, ganito puro mas taas. O, ayan o. Ay, dito, mali ito. Ito pala, sorry, mali na dampot ko. Butasin natin ulit. Dulo lang dito. Ayan na yung taas mga kaloy. Ganyan yung kaltas natin sa taas, di ba mga master? Tingnan nyo maigi. Ayan yung pataas sa bandang labas yan. Ito yung bandang loob. Diyan ipapasok yung top rail. So yan lahat yan, kakaltasan mo natin tapos pag-assemble ulit, no? Yan ang mga sir, mga kaloy, tapos na natin pagbutas lahat. Pupunta na tayo doon sa pag-assemble. Ito yung pambaba natin. Yan. Paris-parisin lang natin, huwag natin kasi mabaligtad yung palikpik pagka natin, baligtad. So hanggang sa pag-assemble siguro ito mga kaloy para kasi yung mga master yung ano natin. Sa mga nakakaalam naman yung medyo nakakaintindi na sa pag-aluminum, pag-i-screen, kaya na nilang gawin yung pag-i-screen, madali na lang yun. Importante yung mga pag-fabrication, di ba? Lalo na mga ganito, mga bago yung mga profile natin. So ipasok muna natin yung gulong. Yan. Luwagan lang natin kasi sinadyang mahigpit ito para hindi malaglag. Yan. Higpitan konti para yan, no? So sinagay natin itong bottom guide. Ayan, bottom guide. Huwag kalimutan nakakaloy yung mga guide natin. Yan, importante yung bottom mga guide. Sa ating ipasok. Ayan. Tornilyo natin ng ano? By 1/2 lang tornilyo nga kakali nito. Wala to, baligtad Ito pa sa kabila to. Yan. Yan, tapos guide. Yan yung palikpik, kailangan magtapat yung palikpik kasi dito yung ano ng screen natin. Yan. Tapos tornilyohan natin maliit, basta anong pwedeng tornilyo, basta masikip. Mali at ang butas sa mga kaloy Tama naman, 1/3, hindi lang tumama. Yun.
harangan sa ano mga kaaloy yung gulong. So yan, pagdating sa taas, ganito pa rin mga kaaloy, pero ang ano natin, hanapin natin yung guide natin pantaas. Yung ito, maybe up, lagay natin sa ayan. Dito sa taas to. Kasi diyan medyo may kalakihan itong ginagawa natin mga kaaloy. Mga kalay, di ba? Basta natapat yung butas natin, tanggalin niya yung symbol. Yan, ito na yung kanal natin dito mga kalay. Itong screen na ito mga kalay, yung frame na ito, double purpose ito. Pwede natin gamitan ng manipis na frame atau screen. Pwede din natin gamitan ng hard miss. Kaya dalawang kanal dito. Pag hard miss natin, dito natin ilagay. Yan o, may kanal. Siksik lang natin dyan. Tapos kakano dito, bubulungan natin sa bandang loob pagka ano, kapag yung manipis na screen. So ito yung pang baba, lagyan natin ng gulong muna. Huwag kalimutan mauna yung gulong lagi mga kaloy. Master, tapos bottom guide. Ayan. Cornelio. Sa baba. Top guide uli. Ito, kabila. Top guide lang dito sa taas. Banda taas. O yan. So, ganun nakadali magkasimpol mga kalay. Screen na lang ang kulang nito. Ito kasi, kagandahan nito 900 series, kahit na hindi na natin siya lagyan ng divider. Unang screen ito kasi matatag ito. Hindi siya lulundo kasi makapal yung ano nito. Nasa 2 inches may git yung lapad nito. Kahit na wala na siyang divider, hindi na siya lulundo. Ayan o. Kaya ito ang kagandahan nito kapag yung salamin natin, pangit naman kasi yung salamin natin buo, tapos yung screen natin may divider sa gitna. So pangit no, di ba? So, yun. Ito na yung ginagawa natin mga kalay sa mga 900 series na screen frame, pang tray tracks. Yung mga ano nito, nakakabit na yung mga salamin dito, yung sa nakikita mo sa mga nakaraang mga video ko, yung may mga ginawa kayong mga railings doon na hagdanan na may uka-uka, di ba? O dito doon itong mga screen na to. Huli ko nang hinasimbol kasi masisira kasi yun kapag may nagpintura pa. So masila ng screen, di ba? Itim, tapos magpintura ng puti, eh di maririchikan tayo dyan. Kaya kailangan talaga pag gumawa tayo ng ganito, pinakahuli na yung screen natin ikakabit. So yun, tip lang yan. Huwag nyo isabay sa salamin kasi habang may gumagawa pa, sisirain yung mga trabaho natin. So yun, hanggang dito na lang itong video mga kaloy. Sana panoorin nyo hanggang dulo at para may mapulot kayong magandang idea sa mga bagong section, lalo ng mga ganito, mga high-end profile. So yun, salamat sa inyong lahat yan sa panonood and God bless us all. Thank you.